Hey guys! So ito po, ipapakita ko sa inyo yung pagbabayad ko po ng aking SSS contributions for the month of January to March. So ngayon is 2024 na. So bibigay po ako, papakita ko po sa inyo yung tutorial ng pagbabayad ng SSS contributions 2024 gamit ang cellphone. So kailangan lang po natin dito ang SSS mobile applications. Kung wala pa po kayo nito, pwede nyo pong i-download sa App Store o kaya naman sa Play Store. So dahil na-download ko na at gamit ko na siya, i-open lang natin ito, SSS Mobile. Okay, so dahil magbabayad po tayo ng contributions, dito po tayo sa ito, pinakagitna dito sa baba, Generate PRN. Kung nakikita nyo po dito, meron ako ditong dalawang PRN. Meron ditong nagkakahalaga ng 12,600 at meron din ditong 1,680. So itong 12,600 kasi, nung nagbayad ako nito nung sinagad ko yung contributions ko para maka-avail ako ng maternity benefit last year for the period of hanggang July to September yata nito. So ayan naman yung sinundan niya na amount. Kapag ganun kasi na nagbayad kayo ng ganun, parang automatically gagawan kayo ni SSS ng PRN for the same amount and for the same number of months. Tatlong buwan kasi yun, no? So itong ginawa niya, January to March naman daw. Baka gusto ko pa rin magbayad ng ganito. So nakalagay dyan, January 2024 to March 2024 for the amount of 12,600. So kung gusto kong bayaran yan, pwede ko lang bayaran, pindutin ko lang yung pay. At meron din siyang ginawa dito na isa pa, April 2024 to June 2024 na 1,680. Kasi nung after ko magbayad ng 12,600, nagbayad na ako ng 560 per month na lang. Pinaka-minimum na yung binayaran ko, which is 560 per month for 3 months. Ayan, 1,680. So, mamimili lang ako dito kung anong PRN yung babayaran ko. But, wala dito yung gusto kong bayaran. Okay? Yung 12,600 masyadong mahal. Hindi ko na yan kailangan. And, for the period of January to March yan, ha? And, ito namang isa, okay yung amount niya, kaso yung month niya, April to June, malayo na. Ang gusto kong bayaran ay January to March na 1,680. Okay, nagets nyo ba yon? Ito yung mga pre-generated PRN ng SSS para sa akin kung gusto kong bayaran. Pero, hindi po ito yung gusto kong amount at hindi po ito yung gusto kong months ng pagbabayad. Hindi nagkakatugma-tugma. So, ang gagawin ko ngayon, pindutin ko lang itong create dito sa pinakataas. Yan, create, generate. Ayan, dito sa may membership type, please select one, sabi niya. So, voluntary. And then, applicable period for the month of month and then year 2024. Ganyan pala. So, balikan ko lang yung month. January 2024. Okay? To month. Wait. Maglagay muna pala ng year, ano. Tapos, balikan ulit yung month. March. So, yan ang gusto kong bayaran, guys. January 2024 to March 2024. And then, SSS contributions. So, kung makikita nyo, eto na po yung mga contributions. Ang pinaka-minimum for voluntary is 560 pesos. So, yan yung gusto kong bayaran. And then, ang total amount niya is 1,680 pesos. So, ayan na po yung ating babayaran. And then, after natin mailagay yung mga details dyan, pindutin lang natin itong submit. You are requesting the generation of new PRN with the following details. Applicable period, January 2024 to March 2024. Okay, so ayan po yung mga details. Do you want to continue? Okay. So, eto na po yung ating bagong PRN. Kung nakikita nyo guys, ayan na yung PRN. Meron na yung PRN natin dito, yun, no? Reference number. Yan yung kukuhanin nating PRN para makabayad po tayo. So, pwede natin itong i-download at i-print kung magbabayad tayo sa mga bayad center, ganyan. So, ito dito sa may pinaka right topmost part. Ito yung parang arrow dito. Ayan. Copied PRN information. Pag okay na yan, pwede na tayong bumalik doon. At makikita natin dito sa ating, pindutin lang natin itong generate PRN ulit. Ayan, dito na siya, oh. Kung nakikita nyo guys, kanina ito, di ba, 12,600 ba yon? Tapos, ang nakalagay na dito is January 2024 to March 2024. Nawala na yung 12,600 kasi nga, ito yung gusto kong bayaran. Gumawa ako ng bago for the same number of months, 3 buwan, pero yung amount niya nabago ng 1,680. Yun po yung dapat ninyong gawin kung gusto ninyong magbago ng amount.
Mag-create kayo ng bagong PRN. Pero, kung kontento naman kayo na nakita nyo yung mga pre-generated na PRN dito na ginawa ni SSS para sa inyo, kopyahin nyo lang yung PRN number at yun yung babayaran ninyo. No need na gumawa na po ng bago kung yun naman talaga yung binabayaran nyo. So ako, nagbago lang ako ng PRN number kasi nga, iba yung amount na gusto kong bayaran. Okay? Sana po maliwanag yun. Ngayon, pwede nyo pong pindutin itong pay dito sa gilid niya. Kung gusto nyo pong magbayad gamit itong mga nakalagay dito na ways kung paano kayo magbayad ng SSS contributions po ninyo. Kung meron kayong Maya account, kung meron kayong GCash account, kung meron din po kayong credit card or debit card, at saka BPI. Ang pinakamura dito is Maya at saka GCash. 16 pesos. Pag credit card, ayan o, 29.40. Depende pa yan sa amount ng PRN ninyo. Medyo mahal, guys. And ang BPI is 20 pesos. No, I'm not gonna use that, guys, kasi masyadong mahal. So, ang gagawin ko lang is, kokopyahin ko lang yung PRN number dyan. Tingnan natin kung saan dito yung may pinakamurang fee. Mag-direct mismo tayo sa applications. Huwag doon sa SSS, yung provided ng SS. Kung gusto nyo ng convenience, doon na lang kayo magbayad. Okay, isang pindot lang, nandun na kayo. Pero kung gusto nyo makatipid at makamura ng fee, punta lang po kayo dito sa mga applications. So, Maya, nandito tayo sa Maya. Ayan, bills. And then, piliin lang natin ang government. And then, SSS. So, SSS contribution. And ilagay na natin dito ang PRN. Ito yung galing sa, ayan o, yung PRN na galing sa SSS Mobile. Ayan, VB2416-6072-9364. So, make sure na tama po yung pagkakalagay nyo para hindi mawala yung mga ibinayad ninyo. Yung amount niya is 1,680. Select account type, PRN. Select payer type. So, voluntary ako. And pag may nakalagay na optional, guys, you can just skip that. Enter member employer name, yung pangalan ninyo, syempre. Then, continue. Ayan. So, kung makikita nyo, guys, yung biller convenience fee dito is 8 pesos lang. Kumpara naman dito na 16. Bale, nagdoble. SSS ang tutulong sa inyo. Ayan, parang kumbaga ginamit nyo ang platform ng SSS para magbayad. So, magbayad kayo kay SSS. Plus, magbabayad din kayo kay Maya, doble yung babayaran nyo. So, kung nagdirekta kayo dito sa application ng Maya, kalahati lang yung babayaran nyo, okay? So, 8 pesos, ayan. Now, let's try GCash. So, ganun din, guys, pag nandito na kayo sa dashboard ng GCash ninyo, punta lang kayo dito sa My Bills, and then, Government, pwede nyong i-type ang SSS dito sa taas, ayan, SSS Contribution, yung amount, 1,680, account type, PRN, ganun din. Reference number, yung PRN natin. Payer type, syempre, voluntary. And email address, again, nakalagay dyan ng optional, so you can skip that. Dito sa may baba niya, protect your bills now, thank us later. So, may nakalagay dito na check, itong blue dito sa baba. Yes, I agree to pay 15.46 and get G insurance. Insurance na naman po ito, guys. So, tanggalin lang yan para hindi dumami yung babayaran, okay? So, dapat walang check dito sa baba. Ayun, kung nakikita nyo, you will be charged a service fee of 8 pesos. So, GCash and Maya, sisingilin po kayo ng service fee na 8 pesos. So, posting period, it's real time. Upon payment, makikita nyo sa dashboard nyo sa SSS, bayad na kagad yan. And, yun lang, yung dalawa na yan. Yung Maya tsaka GCash, 8 pesos. So, try naman natin kapag ka debit, tawag na dito sa Union Bank. Like, for example, Union Bank, yung meron kayo. Union Bank. So, try natin dito, guys. Kasi nagbabayad din ako dito gamit ang Union Bank application. So, punta lang din tayo dito sa My Pay Bills. So, pag nakapag-login po kayo dito sa, Union Bank application, pindot lang ang Pay Bills. And then, select Biller. Biller List. And then, dito sa may taas, pwede nyong i-type dyan ang SSS. Social Security System. And, ilagay nyo lang ang PRN ninyo. Mas mabilis dito, PRN lang ilalagay. Next. Ayan, yung amount na nakalagay doon is 1,680. Nag-automatic na rin siya. And then next, nakalagay dito is to biller. Nakikita nyo nandito na rin yung details. Upon entering your PRN number, kompleto na yung details dito. So magaling mag-detect si yun. Di ba partner kasi ito ni SSS ang UB, di ba? So ang nakalagay dito na amount na babayaran is 1,680 lang. Walang charge. Is that real? Pay. Tada!
Okay? So, pwede pa rin pala natin gamitin ang Union Bank, guys, para pambayad ng ating SSS contributions free of charge. Ayan, oh. No extra charge, guys. Alang galing naman. Okay, si-check naman natin ngayon dito sa ating SSS kung posted na ba kaagad, kung real time ba yon. O, di ba? Nawala yung January to March. So, sa susunod, ito na yung babayaran ko kasi April to June, pareho na yung amount. So, no need na akong gumawa. I mean, hindi ko na kailangan gumawa pa ng panibagong PRN. Kokopyahin ko na lang itong nakalagay dito at ito na yung babayaran ko sa susunod. Okay? Kasi 3 months yan, tapos 1,680 din yung amount. So, ito na yung babayaran ko sa susunod. Kasi may mga nagtatanong, pwede bang gamitin ulit yung PRN pag nagbayad ako ng next na contribution? Of course, not. Itong VJ, ganyan. Di ba yung binayaran ko kanina, VB? O VB, for the month of January to March. VB 241, blah blah. Ito namang April to June, VJ. So magkaiba sila ng PRN. Okay, hindi mo na po pwedeng ulitin na bayaran yung VB. Kasi pang January nga lang yun. Kahit same sila ng amount. Pero yung month kasi magkaiba. Okay? So, ganun lang yun, guys. And, check na natin sa ating contributions kung posted na ba. So, pindutin lang natin itong total contributions. So, nakikita nyo itong contribution ko, nasa 65 pa lang. Yan. Pindutin lang yan. And then, do you want to see the actual premiums? Okay. Ayan. Diba? Nakita nyo, guys? Ayan na yung kakabayad ko lang kanina. January, February, at saka March na tig 560 yung amount. Which, na may total na 1,680. Di ba? Ganun lang kabilis, guys, ang pagbayad ng SSS contributions gamit naman ang UB. At wala pa po itong additional charge. Okay? So, alam niyo na kung saan kayo magbabayad ng SSS contributions ninyo na walang additional service fee. So, yun lamang po. At kung may mga katanungan po kayo, please feel free to leave a comment down below. And I will try to answer them kung alam ko yung sagot. Yun lang, guys. Thank you so much for watching. At kung gusto nyo ng mga ganitong tutorials, please like, follow, and subscribe. Bye!